Yun mga boss, ito na yung ating final product. Na-convert na natin siya. So, imbes na ito yung tutunog, ito yung stock na alarm sound. Bali, tinanggal na natin. Bali, ang tutunog na ngayon mga boss is yung ating loud horn. So, check natin. Try natin lock. So, unlock din natin. Tapos, yung itong bell icon, yung parang hahanapin mo siya sa parking. Try natin kung gagana din. So, yun mga boss, okay na yung ating conversion. Yun mga boss, so ito yung ating gagawing conversion ngayon. Ang gagawin natin is, imbes na yung stock alarm sound ang tutunog, ang gagawin nating tunog is yung ating loud horn. Ito yung ating stock na alarm sound. Bali, dito nakalagay yan mga boss nung kinabit natin, pero tinanggal ko na siya kasi i-convert natin to para yung tunog ng alarm, ang tutunog na is yung ating loud horn. Umpisa na natin to mag-convert mga boss. Bali, natapos ko na siya. Ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung diskarte ko dito mga boss. Syempre, andito pa rin yung ating module ng alarm. So, kung matatandaan nyo mga boss, yung ang papakailaman lang natin dyan is yung dalawang dilaw. Sa last video natin mga boss, sa paglagay natin ng alarm, yung dalawang dilaw na yan is para sa ating left and right signal. So, ang gagawin natin mga boss is paghihiwalayin lang natin siya. And, babanggitin ko na rin yung mga kailangan dito sa project na to mga boss. Syempre, kailangan natin ng extra wires, electrical tape, tapos yung pinaka-importante mga boss yung diode. So, explain ko mamaya sa inyo kung bakit kailangan natin ng diode dito. So, balik tayo dito sa dalawang yellow wire na to. So, supposed to be dapat left and right signal light to dapat. Ang nangyari is hinati na natin. So, yung isang yellow, kahit magbaliktaran to mga boss So, yung isang yellow, diretso na yan sa ating loud horn. Yan, kung makikita nyo mga boss, kung tutumbukin natin to, diretso na siya sa unahan. So, itatap nyo lang siya sa loud horn nyo. Kung nakarelay kayo na loud horn, itap nyo dun siya sa 87 kasi dun yung output ng usually na loud horn. So, ipapakita ko naman sa screen kung saan nyo itatap. Ito yung unang yellow. Yan, kung tutumbukin na nga natin, papunta na sa harap yan kasi papunta na ng loud horn natin yan. So, itong isa, dito na tayo magkakabit ng diode mga boss. So, kung tutumbukin natin to, itong isang yellow wire, papunta na to sa ating left and right. Magtatanong kayo mga boss, bakit iisang wire lang papunta sa left and right? Diyan na papasok yung kailangan natin ng diode mga boss. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng diode. Yan mga boss, nandito na tayo sa kabila. Ito yung kinalabasan niya. Kung mapapansin nyo mga boss, may dalawang wire yan. Yan mga boss. Yan. So, ipapakita ko sa inyo sa screen mga boss, yung ginawa ko sa diode. So, bakit nga ba kailangan ng diode mga boss? Kasi kapag hindi tayo gumamit ng diode, pag nag-left signal tayo, magiging hazard siya kasi yung kunwari nag-left side tayo, yung kuryente na nasa left pupunta lang sa right side. So, ang mangyari para siya nag-hazard. So, ito ang purpose ng diode. So, ang nangyari mga boss yan. Kung makikita nyo, ito yung dilaw dun sa kabila and then yan, nahati siya kasi dalawang diode mga boss. So, sa diode, kahit 2 amperes lang na diode yung maliliit or kung may appliances kayo, pwede nyo katayin. Kuha lang kayo ng 2 amperes na diode. So, ito, 2 diode siya. Yan, napunta sila. Yan, naging dalawa na mga boss. Kung mapapansin nyo, yung dalawang green na yan. Kasi yung isang diode papunta sa left signal and then yung isang diode is papunta sa right side. So, ang mayari, kaya yun yung purpose ng diode para pag nag-turn signal tayo, hindi madadama yung isang turn signal. Kaya hindi siya mag-hazard. So, ayun yung purpose ng diode. Makikita nyo mga boss yan. Yung dalawang green na yan, papunta na yan sa left and right. So, hindi ko na alam kung saan yung left and right yan. Basta left and right yan. So, yun. Pinalutan ko na siya ng electrical tape para safe siya. And then, itago lang natin siya dito sa likod para iwas abala na rin. Kasi nandito, delikado kasi nandito sa ilalim ng tangke itong napaglagyan ko ng diode. So, ayusin lang natin yan. Tapos, pinalutan ko na rin ng electrical tape dito. Yun mga boss, dahil tinanggalan natin itong alarm sound niya. Kaya nangyari, itong kulay gray na to, nabakante na siya mga boss. So, nasa sa inyo na yun mga boss kung gusto nyong ilagay pa rin to para sasabay siya dun sa may loud horn. So, kayo nang bahala. Kaso nga lang, ang iniisip ko kasi mga boss, baka sobrang lakas sa battery. Kasi naka-loud horn na nga, tas maglalagay ka pa ng alarm sound. So, pwede nyo namang ibalik yan mga boss kung gusto nyo talagang magsabay. So, yun mga boss, bali, naway na i-discuss ko naman na maayos. So, ulitin ko na lang. So, yung dalawang yellow wire na galing sa alarm natin, yung supposed to be left and right, ang gagawin nyo dyan mga boss is hatiin nyo siya. So, hindi naman siya literal na hati, pero paghiwalayin nyo siya. So, kahit magbaliktaran naman yung mga boss. So, yung una, papuntahin nyo sa
busina sa loud horn nyo. Kung may relay kayo, pwede nyo itap doon sa by 87. Yung isang yellow wire, ito na yung papunta natin ng signal light. So, sa left and right, ito na yung gagamit na kayo ng diode mga boss. So, ito na mga boss yung kinalabasan ng ating project. Try natin. Yan. Make sure na organize nyo na bago nyo i-testing. Baka kasi may biglang mag-spark. Delikado yung mga boss. So, yan, na-itali ko naman na maayos yan. Na electrical tape ko naman na organize na papuntang loud horn din. So, try natin sa lock syempre sa una. And then, unlock. Yan. And then, try natin yung bell icon. Ito yung paghahanapin mo sa parking. Ito lang hahanapin mo para tumunog yung motor. Yan mga boss. So i-try din natin na sumabay yung ating stock na alarm sound. Yan ang mga boss, kinabit natin sandali yung ating stock na alarm sound. So ita-try natin kung ano nga ba yung tunog niya. Yung stock na alarm sound tapos yung loud horn. Yan. Kung maririnig nyo mga boss, sumabay pa rin siya. And then, pag yung sa may unlock. Okay, so yun mga boss. Rinig nyo naman. And then, tinanggal ko talaga ito mga boss dahil malakas sa battery to. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung ating video. Naway natutunan nyo kung paano convert nung stock na alarm sound ng alarm na gagawing yung loud horn. So sundan nyo lang yung proseso na tinuro ko sa inyo mga boss. And then ingat po sa pagwa-wiring. Kita-kits po sa next video. Bye. Peace.